Yes, amazing morning, Benz. Maraming maraming salamat, Mentor Noemi, sa ating pag-host. Grabe, napakataas ng energy. Ah, just want to share po yung journey ko, no, before din po ako mapunta sa I Am Worldwide. So by the way, my name po is Rona May Justine Valdez. I'm a Ruby Elite Executive po ng company and kaka 4M circle ko lang po. Yan, thank you God, no? So ngayon ongoing na po, road to 5M na. Yan, kasi once na talagang ginawa mo yung business ng seryoso, for sure, magiging millionaire at millionaire circle ka. Agree ba doon? Ayan. Ako po ay panganay dahil dalawa lang po kaming magkapatid. Okay? So, yun po yung aking family. And both po kami is graduate na po ng aking kapatid. So, ako po ay engineering graduate. Electronics engineering po yung aking course. And dati din po akong empleyado for 2 years sa isang IT company as quality assurance engineer. Ayan. So, bago po lumabas sa market ang product namin, dadaan muna po siya sa amin. Ayan. Familiar po ba kayo sa Canon? Ayan, Type 8. Alam mo po ba yung Canon na brand? And so yan po yung aming kina-quality check bago po lumabas sa market. And then ako din po ay musician po sa aming church. Ayan, so yan po yung aking background. So bakit po ako napadpad sa pagnenegosyo? It's because ito pong mga bagay na to. So yung una is promissory note. Okay? So since I was elementary, I saw po my parents na kapag nagpapakiusap po siya sa akin na, anak, bigay mo tong promissory note sa school mo. Ayan, kasi hirap po silang makabayad ng tuition fee ko noon. Kasi di ba po pag mga magulang, sino po bang magulang dito? Ayan, type me. Sa mga magulang po, di ba? Gusto niyo po mabigyan ng magandang edukasyon ng inyong mga anak. Tama po? So kung gusto natin silang mabigyan ng magandang edukasyon, syempre itataguyod po talaga ng mga magulang na mabigyan ng magandang education ang kanilang anak. So pinag-aral po nila ako sa private school nung ako po elementary. Tapos po, nagbibigay po ako ng promissory note para lang po ako makapag-exam nung panahon na po nun. So, lagi ko po yun napapansin. Sabi ko, ano ba itong promissory note na to? Bakit ko ba ito binibigay dun sa teacher ko? Yun pala, is medyo delay silang makabayad ng tuition fee. And para makapag-exam ako, kailangan ko siyang isubmit. Yan. So, kaya po, bata pa lang po ako, na-expose po ako sa ganyang klaseng ginagawa po ng aking parents. And isa pa po is, nakita ko po sa kanila na madalas po silang mag-loan. Ano po yung loan doon? Yan. Loan dito, loan doon. Diba? So, narinig ko sila, nag-aaway sila sa pera, ganyan. No, kahit nasa kwarto sila, narinig ko sila, nag-aaway sila sa pera, yung mga pinagkakautangan nila, para lang po mataguyod yung aming pag-aaral ng aking kapatid. Okay? So, kaya po na-instill po sa akin, dahil po empleyado po sila noon, sabi ko, pag ba naging empleyado ako, ganun din yung mangyayari sa akin. Magbibigay din ba ako ng promissory note? Maglo-loan din ba ako? Pag nagkaroon ako ng sariling pamilya? Ganyan. Or pagdating na nag-work ako. So, bata pa lang po, kaya na-instill sa akin na ayokong maging ganun. Okay, ayoko pong pagdaanan yung ganong klaseng yung pong sa parents ko kapag po ako ay nag-work or nagkaroon po ako ng sariling pamilya. Kaya po, nung high school, natuto po ako magbenta. Nagbebenta po ako ng perfume sa mga kaklase ko. Di ba nauso siya ulit? Yung mga pabango. Ayan. So meron ako nakuhaan na parang supplier. Tapos binibenta ko siya sa mga kaklase ko kasi yes, binibigyan po ako ng baon ng parents ko, pero para po makatulong sa kanila, para hindi na ako manghingi ng pang-project, yun po yung ginawa ko para meron akong extra income. Di ba? Imagine yun, nag-aaral pa lang ako. Naisip ko na kailangan ko na ng extra income, di ba? Ayan, para po makatulong po sa kanila. And then, nung pong college, nag-start po kami ng photo booth business nang wala po kong nilalabas na puhunan. So, nakita ko lang po may camera sa bahay, yung laptop ko. So, sabi ko, pwede ito ah. Tapos, inengganyo ko yung nanay ko, "Ma, negosyo tayo," ganyan. So, kaya po, nung nag-aaral pa lang po ako, medyo exposed na po ako na ang susi para makapagkaroon ng maganda at matiwasay na buhay ay pagnenegosyo po. Ayan. So, sinabay ko po siya sa pag-aaral ko noon, kaya lang hindi na po siya existing ngayon.
Kasi sobrang hirap po ng ano namin pag-commute, pagdala ng gamit, tapos yung mga event times, tapos nag-aaral po ako at the same time. So kaya decide po namin na in-stop po siya. Pero nag-run din po siya ng mga more than 1 year. Ayan. Tapos, na-engage din po ako sa mga online. Ayan. No, nagbebenta po kami ng mga e-books dati, no? So, natuto po ako mag-online. Ayan, onliner po. So, yan po yung aking unang naging network marketing company. Ayan, so yan po yun, no? College po ako yan. Tingnan nyo naman po yung pera, medyo luma pa. Nakita po yung 1K tsaka 500 pesos, no? Yung mga klase ko nagre-review, ako mahataw ako. Kasi kailangan ko ng pangdagdag pantulong doon sa pamilya ko. Ayan, so dahil nga po nahirapan po ako dito sa um, yung biyahe namin, tsaka yung mga event time namin dito sa photo booth, nagtry naman po ako, what if online? So pwede ko siya isabay sa aking pag-aaral kasi nga po engineering po yung course ko. Ayan. So mabalik po tayo sa ating pag-work. So kung yung engineer po ako diyan, 2 years po yung aking naging contract dun sa Canon kasi nga po nung pagka-graduate ko, di po, lahat naman po yung mga gumraduate dito ng college. Naramdaman niyo ba yung pagka-graduate mo parang sinasabi sa'yo ng magulang mo na, nak, parang tumulong ka naman sa bahay. Di ba? Pero hindi nila directly sinasabi. Alam mo yung parang paparamdam sa'yo. Ayan. Meron bang naka-experience noon? Type 5 sa chat. Meron bang gano'n? O ako lang. Yung parang pagka-graduate mo na kailangan mo nang tumulong, kailangan mo nang mag-ambag, 'di ba? Kailangan mo nang bigay. So wala po akong choice kahit na gustong-gusto ko po talagang magnegosyo is magtatrabaho na po ako. Yan, kasi kailangan ko po ng ng pera eh. So nag-apply po ako. Ayan. So tiniis ko po 'yan 2 years sa pag-work ko. No, kasi naka-band contract po ako diyan, di ako pwedeng mag-resign sa loob ng 2 years. So ngayon, sabi ko, dahil gusto ko pong magnegosyo at nag-work po ako noon, pinagsabay ko siya. No? So nagganap po ulit ako ng other opportunity na pwede ko pong isabay sa pag-work yung negosyo. Meron po akong experience before like sa online business. Sabi ko, what if online business ulit? Or pwedeng network marketing. Yan. So, ang naging reason po nun is dahil I want to escape nga po rat race. Nung nag-work na po ako, edi na-experience ko na yung corporate life. Sabi ko, ganito pala yung experience ng corporate life. Ito pala yung pinagdadaanan ng mga nagtatrabaho ng parents ko. Kasi nga po, dalawa po silang empleyado. Parang, alam mo yon walang growth. Yan, naranasan nyo ba yun yung sa mga nagtatrabaho? Alam, paulit-ulit na lang yung ginagawa. Tapos, parang walang growth dun sa pagtatrabaho mo. Parang paulit-ulit lang yung routine mo. Di ba? Gising kang maaga, tatrabaho ka, tapos pag uwi mo, pagod ka na. Di ba? Hindi naman po totoo na 8 hours talaga yung work natin. Kasi meron pa tayong travel time, magpe-prepare ka pa. Tama ba? Tas yung traffic pag uwi. So, hindi po talaga siya 8 hours sa job. And sobrang tiring niya po. No? So, kaya po, nung na-experience ko na po yung corporate life, sabi ko po sa sarili ko na ayoko pong, di ko po nakita yung sarili kong mag-work ako until 60 years old. Parang hindi ko po ma-imagine. Ano? Meron po bang nagtatrabaho dito, type 8? Yan, yung nag-work. Meron po bang nasa corporate job dito? Ayan. So, kahit anong work, basta trabaho. Ayan, meron po ba? Type 8. Lahat na full-time? Wow! Ayan, no, grabe. Lahat na pala kayo full-time. Okay yan. No, kasi nakaalis na tayo sa rat race. No, pero kung noon, hindi ko po nakita yung sarili kong nag-work ako hanggang 60 years old. No, hindi ko ma-take na nandun lang ako sa four corners tapos gagawin ko siya hanggang 60. Parang hindi ko po kaya. Kaya ako po sinabay yung pagnenegosyo para po makawala ako agad. Okay? And isa pa po is yung commuter life kasi po nag-work ako noon sa Eastwood. And then, sa Sampaloc pa po ako nung nakatira. So, ang hirap mag-commute. Alam mo yung nakikipagsikuhan pa ako sa jeep para lang makasakay. Ganun yung experience ko nung dati, no? Pag nakasakay ako sa jeep from Eastwood. Alam mo, makikipagsikuhan ka, no? Sabi ko, sobrang hirap ng buhay pagiging empleyado at
pagkakaroon ng pagko-commute, no? Yung commuter life. Yan. Kaya po sinabay ko siya, no? So, napunta na naman po ako sa another company, pero health products po ang binibenta. Okay? So, may experience po ako sa pagbebenta online, okay? So, share ko po to kasi nakalagay po dito, good health is the advocacy. Okay, so nag-join po ako dyan kasi yung lola ko, bago ko itong matagpuan tong company na to, yung lola ko po, nagkasakit siya. Okay? Tapos, hindi po agad tumagal yung buhay niya, namatay po siya agad. Okay? Tapos kita ko po yung health industry, yung mga supplement, ganyan. Sabi ko, sayang. Sana, nung mas maaga ko tong nakita, naagapan pa sana namin yung buhay ni Lola. I mean, na-extend. Okay, so yun po yung naging advocacy ko na nag-share po ako ng products, pati po dito sa IM Worldwide, yung ating barley, mga health products natin. Kasi ayoko po ulit na may other families, may ibang pamilya na hindi nila na-extend yung buhay ng kanilang relatives, 'di ba? Yung maging way ka, 'di ba? Yung maging way ka na ma-extend mo man lang yung buhay ng mahal mo, okay, ng relatives mo. So yun po yung aking naging advocacy. Kaya po, na-expose po ako sa, ayan, yung health awareness. Ayan, medyo health conscious na rin po tayo, no? So yun po yung naging parang motivation ko. Kaya po, nagpo-push po talaga ako ng product. Okay? And nung sinasabay ko po siya sa work, dahil po bawal yung cellphone namin sa work, eto po yung cellphone kong panghataw. Diba? Imagine niyo mga ments, yung Nokia na phone na yan, di ba? Ano lang yan, call and text, tapos may snake na games. Diba? Sino bang nakaabot dun sa 3210 na cellphone? Ganyan po yung cellphone ko noon. No? Pero ginagawa ko po yung negosyo online. Imagine niyo po. Bawal po yung smartphone sa work sa namin, pero nakahataw po ko. So, ibig sabihin, wala po talagang excuse mga ments para po hatawin lang isang negosyo, gawin ng isang negosyo. Basta willing ka. Tingnan niyo naman po yung keypad, sobrang pudpod. 'Di ba? Up to the point na tinanong na ako ng manager ko, ba't parang lagi kang may kausap, lagi kang may katawagan, ganyan. So, yun po yung naging diskarte ko nun kasi gustong-gusto ko po talaga na pagtapos po ng contract ko, makalaya na ako sa work ko. Hindi na po talaga ako magre-renew. Okay? And thank you Lord kasi nakakapaglabas po ako nun ng sasakyan. That's my first car, yung Honda City. Habang nag-work, sabay yung negosyo, tapos wala pa akong internet sa loob ng work. Diba? Sabi ko, nung naka-resign na ako, hindi ko akalain na nagawa ko yun. No? So talagang grace po talaga ni Lord yon na nalagpasan ko siya at nakapag-resign po ako. So hindi na po ako nag-renew ng contract ko. And then fast forward, nakita ko po si Mentor Romel Aguas. Ayan, so under po ako ng Team Gome Worldwide. Kilala niyo po ba si Mentor Gome? Ayan, type 9. Type 9 po kung kilala niyo po si Mentor Gome. Ayan, nag-ano na po ba siya dito? Nag-share na po ba siya dito? Okay, so kasama ko siya sa dating company. Nakikita ko po siya pero hindi po kami magkagrupo. Okay? Tapos, nung nakita ko po siya sa IM, naghanap na po kasi ako ng medyo stable na company, nag-join po ako, no? Kasi sobrang nagustuhan ko po talaga yung compensation plan ni IM Worldwide, yung mga Just For You, ganyan. So, sobrang ganda po talaga ng compensation plan ni IM Worldwide. So, nag-join po ako. Hindi po agad ako nag-jade or nag-platinum. Nag-start po muna ako sa gold. Okay? So, yun po yung story ko. Kaya po ako napunta sa IM Worldwide. Okay? Pero last time po kasi is puro benta-benta lang po talaga. Hindi po talaga ako marunong build po talaga ng network. So dito po ako na-expose sa network marketing po talaga. Bukod sa pag-push po ng product is pag-push din po ng opportunity. Ayan, so pupunta-punta po kami sa iba't ibang lugar. Ayan, nag-Mindanao na kami, nag-Visayas. May mga empleyado din po akong mga tinok. Okay, meron po na sa office, may meet up natin, tapos ipipresent po natin yung business. Ganyan po, no? Sabi ko, ganito pala yung pag-build dun sa network, no?
bukod sa products, we push din po yung ating opportunity. Okay? So, nagpe-present po tayo. And syempre, dahil po nag-start po ako from scratch po talaga, wala naman po akong bit-bit na mga leaders po nung napunta po ako sa IM. Umattend po tayong training, nag-break free po tayo. Talagang inaraw-araw po talaga natin yung mga training po sa office. Ayan, yan pa yung sa office 1 natin, yung sa taas pa yung ano, no? Yung ating training room. Sino bang nakaabot dito? Type 2 sa chat. May nakaabot ba nun? Yung time na nasa office 1 pa tayo, tapos doon tayo nagsiseminar. Okay. Yan, sila Mentor Ikay. No, no, sila Mentor Ikay lang pala yung mga kabatch ko dito. Ayan, so yun po yung time na yun. And then, dahil nga po meron na po akong natutunan no, about benta-benta, may skills na po tayo sa pagbebenta, in-apply ko po dito sa IM Worldwide. So yun, sobrang ganda po talaga ng products natin. Barley po, Garcinia po ang mabenta po talaga sa amin. No? And dyan din po ako nakakuha ng mga pay-ins no, sa pag-push po talaga ng product. Okay, so yan po, lumaki yung nagkaroon po tayo ng mga business partners, malaki konti-konti yung ating group dahil po naging effective po dun din po sa kanila yung ating products. Yan, nagmamam kami. Yan. Dito ako na tutunan yung mom. Ayan, no? Dito ako na experience, okay? Yung group namin, ma-attend kami sa mga training. Talaga pong sinabay po namin yung online and offline activities. Okay? Ayan, kaya po naging part po tayo ng direct seller. Nung po mga unang years natin. And ito po yung kinita ko kasi nag-start po ako dito 2018. Ayan, meron po tayong 15,000 check, 43,000 na cheque, 100,000 na cheque. So, ang ganda po talaga ng Complan eh. Di ba? Products, tas magandang Complan. Talagang kikita ka talaga pag ginawa mo talaga yung negosyo. No? So, dito ko nakita na pag hindi ka kumita, it means hindi po talaga natin ginagawa yung business. Okay? Kasi nga po sobrang ganda ng sistema ni IM Worldwide. Ayan, so ito po yung mga kinita na natin sa journey po natin dito po sa IM Worldwide. Ayan, yung time na po nito, East-West pa po yung check natin. Di ba ngayon po video na? Ayan. So nabutan po natin yung East-West check, no? And ang nakatuwa po dito, hindi lang po kasi ako, pati yung mga tao pong nagtiwala sa akin, kumikita na rin. Ayan. So almost po ng aking business partners, sa online ko lang po talaga nakilala. No? So, bibilang lang po talaga sa kamay ko yung talagang kilala ko or relative na nag-join po sa negosyo. Yan, meron po tayong government employee, LBC employee, estudyante, former barista, police officer. So, different backgrounds po talaga. So, meron din po tayong mga members sa iba't ibang bansa. And then, dahil nga po, ang ganda ng compensation plus may incentive pa, yan, nakahit po tayo ng travel incentive. Korea, tsaka po Hong Kong, Macau. Ayan, so yun po yung mga trips natin. So first time ko po dyan makapunta sa Korea, Hong Kong, tsaka sa Macau, no? Pakisabi nga po libre sa chat. Yan, type mo libre. Alam mo yun, nakatuwa yung company natin, no? Kasi sa dati naming company, may libre pero ang tagal. Tagal bigay. No, pero kay I'm Worldwide, hit mo ngayon, next month, alis na. Sobrang generous po ng ating company at hindi po kayo titipirin, no, sa mga travel. Kaya po sa mga nakahit na at sa mag-hit pa lang, i-hit po natin yung travel, no, kasi sobrang sarap po mag-travel sa IM Worldwide. Okay, so yan po yun, Free Korea, Free Hong Kong, Macau. Ito, kasama ko po sila, Mentor Gomez sa Korea, tsaka sa Hong Kong, Macau natin. Yan, yung South, naging Sapphire po tayo. Nakahit na po tayo ng rank ups. Okay, so unti-unti, na-hit po natin yung mga goals po natin dito kay IM Worldwide. Just for you, give me 5. Ayan po, na-hit po natin yung mga bonuses ni IM Worldwide. Sabi ko, ang ganda talaga ng compensation plan ni IM. Talagang pro-distributor, no? Kaya po nung time na yon, nasama rin po tayo sa Top Yep Mover kasi nakapasok na po ako noon dito. Nasa Yep pa po ako. Ayan. Nung time na yon. Talaga pong ginol ko na bago man lang ako makagraduate sa YEP, may experience natin na masama tayo no sa top YEP mover natin. And dito ko na po sa I Am Worldwide na fully paid yung aking sasakyan. Nalala niyo po ba yung kwento ko kanina? Dahil po sobrang ganda ng compensation, sobrang ganda ng products natin. Ito po yung nakatulong sa akin, ma-fully paid ko po yung first car ko.
Ayan, sa tulong po ng compensation plan at sistema ni IM Worldwide. Kaya lang po, nung time nung pandemic, bumaba po talaga yung income ko, no? Naging 5K na lang sa isang buwan. Yan. Kung ikaw kumikita ka ng ganito sa isang buwan sa IM Worldwide, titigil ka ba or tutuloy ka? Ayan. Type 1 nga kung tutuloy ka o type 2, magkukwit ka na. Yung honest na sagot lang, mga mits. Diba? Si Mentor Joyce, 1. Ayan. Sino pa po? 1, tutuloy ka. Type 2, kung hindi na. Okay? Kung sa isang normal po na tao at hindi po malalim ang foundation niya sa negosyo natin, malamang mag-quit na yon. Tama ba? Kasi hindi talaga yan sasapat sa mga pangailangan mo sa araw-araw sa loob ng isang buwan. Okay? Pero dahil po meron tayong mga na-attend na trainings, 'di ba? Na-develop po natin yung mindset natin, nagtuloy po tayo. Okay? Tinuloy ko pa rin, no? Nung time na yan, sobrang challenging po talaga sa akin nung pandemya. Ito po yung time ng, ano na yung lockdown na, no? Nag-umpisa na yung lockdown. And isa po sa pinaka grabe pong napagdaanan ko sa journey ko dito is nagkaroon po ako ng depression tsaka anxiety. Yan, tingnan niyo naman po yung mukha ko. No? Hindi ko po ma-imagine na nagkaroon po ako ganyan dati. Okay? Tsaka sobrang payat ko po talaga noon. Pumayat po talaga ako ng sobra. No? Dahil po, halo-halo po kasi, challenging times, pandemic, tapos ikaw pa yung breadwinner ng pamilya, tapos ganun pa yung income mo, 'di ba? So, naghalo-halo po talaga. Sinuwak po talaga ako nga ng time na yan until such time na hindi ko na po talaga kaya. I need to check po sa doktor at nag-take na po ako ng gamot. Ayan, nag-medications na po ako. So, ganun po talaga siya kalala. Kasi that time, in denial pa po ako eh. No? Pero dahil po meron tayong mga support system na sabi na baka kailangan mo nang magpa-check, baka kailangan mo na ng assistance ng gamot. So, yun po yung ginawa natin. Okay? So, that was 2020. Tapos nag-start lang po ako uminom ng gamot 2021. Okay? Kaya po medyo na-stop po ako nung year 2020. Kasi nga po, I need to attend nung aking health. No? Kasi po pag mental health na po yung inatake, mahirap naman po talagang gawin yung isang bagay ng dire-diretso. Kasi po, CPU po kasi natin yung utak natin, right? So, kung hindi po siya maayos, mahirapan din po tayong gumalaw, no? So, yun po yung nangyari po sa akin. And then, naggamot po ako nung 2021. And thanks God, no? Nalagpusan po natin yung ganong pinagdaanan po natin, no? So, sinishare ko po yun sa inyo kasi I know there are people po or baka napagdaanan nyo rin na mahirap mag-share, 'di ba? Hirap mag-share ng challenge, ng struggle mo sa buhay, ganyan. So kaya I share this po para magbigay po ng hope, no? Meron po talagang pag-asa, no? Makakalagpas at makakalagpas din po. Ayan, at thanks God, di po tayo pinabayaan nung time na yon habang nagagamot po ako kasi since then, dire-diretso po yung income natin. Okay? Buti na lang po, napapasabi ka na lang, buti na lang, 'di ba? Bago ng pandemic, nagkaroon po tayo ng mga business partners, ganyan. So kahit naggagamot ako nung time na yon, doon mo ma-appreciate yung leverage business ng negosyo natin. Okay? Dumating pa po sa time na nung 2020 December, kumita ako ng 91,000. Okay. 91,000 noong December, no? Dahil po nakapagtanim po tayo at meron po tayong mga naturuan na business partners bago mag-pandemya, no? So, kasi nung naggagamot po ako, hindi ko alam saan kukunin yung panggamot ko, yung pang-check-up ko. Kasi parang weekly kailangan namin bumalik dun sa doctor eh. Okay? Kasi hindi naman po mura lang ang pagpa-check sa psychiatrist, no? Medyo pricey po siya, pati yung mga gamot. Pero nag-provide po talaga yung Lord, no? Kaya po sobrang grateful kasi nakapagtanim po talaga tayo bago mag-pandemic. Ayan, so ito po yung nangyari. Kahit po naka-under medication, ganyan, hindi ko po nagagawa as in daily yung negosyo natin, may pumapasok pa rin po talaga siyang income. Okay? Ayan. And then, year 2022 po, doon po ako ulit nag-decide na gawin ko po yung negosyo ulit.
ng all out. Okay? Yung katulad po nung ginagawa kong sipag nung napunta po ako sa I'm Worldwide, gawin ko ulit. So ito na po yung time na nag-present po ako online. Ayan po yung mga nakausap ko, no? Mga interested po sila sa negosyo natin, mga na-IBP po natin, yung mga iba po nating napo-join. Ayan. So, ni-screenshot ko po yung mga, ano natin, yung mga meetings natin. So, 2022 hanggang 2023, yan po yung ating, mga nakausap po dun sa business. Until such time, yan, nahit na po natin yung 1 million dito po sa negosyo natin. And nakapag-rank up po tayo ng Ruby. Okay? Yan. So, kaya huwag ka lang talagang susuko, no? Talagang kasama sa journey mo na sometimes there are challenges, there are struggles, pero kailangan mo lang talagang mag-decide na ituloy. Okay? Ayan po, no? So kaya totoo din naman po 'yon na 1 million is the hardest kasi susubukin ka po talaga ng panahon. Okay? At marami pong mino-mold sa'yo, no, as a person para ma-hit niyo po yung first million circle niyo po sa negosyo natin. And then, nung naging okay na po ako, ayan, nakita niyo naman po, dati sobrang payat, ngayon medyo nagkaroon na po ulit ng laman, di ba? Ayan, kasi po naka-recover tsaka gumaling na po ako nung time na yan. So yun po, nag-push pa rin po tayo ng products natin, nagpapadala na po tayo sa DHL kasi medyo mo open na po yung ano natin doon, right? Yung sa labas, yung public. Kasi nung time ng pandemic, nasa bahay lang naman tayo eh. Ayan, so and then naka-build na po tayo, unti-unti ulit. Ayan, bumabalik po tayo sa pag-build ng ating group. So more on Zoom. Ayan, kasi marami po kaming business partner sa provinces tsaka po sa OFW. Ayan, sa ibang bansa. Kaya po, Zoom po talaga yung pinaka-place natin, no, para po mag-gather natin lahat sila. Ayan, like po nito yung gagawa nyo sa Eagles Habit, di ba? Iba't ibang bansa po kayo pero nag-gather po tayo sa Zoom. Right? So yun po yung power po ng internet. Ayan, so nakapag-build din po tayo through Zoom. And then, next, ito na, dahil nga po na-open na po ulit tayo sa public, face-to-face, na-meet na natin mga business partners natin, nakapag-bonding na ulit tayo. Ayan. Ayan, so nag-meet na yung ating mga core leaders. Okay, so, and then, nag-join first po kami sa Team United. Ayan, narinig niyo po ba yung Team United? Type 8 sa chat. Ito po yung join first ng sila Coach TJ, Coach Mike. Ayan, so join first po kami dyan, no? So part po tayo ng Team United. And then, eto na po, dahil nga po nag-open na po tayo ulit, nakapunta na po tayo ulit sa iba't ibang lugar. Ito pong nasa baba is sa Bohol. Ayan, isa sa mga malalaking team din po natin is yung sa Bohol. Ayan, minit po natin yung mga leaders, okay? And then yung mga incentives natin sa ating mga business partners. And then ito naman, nakakatuwa kasi sila yung team natin sa Singapore, ito yung mga leaders. Ayan, so growing team din po sila sa Singapore. Yan. One of the largest team po namin sa ibang bansa is yung Singapore po talaga. Ayan, sobrang sipag po ng mga OFW, no? Talagang, alam mo yung matabihan lang nila, kakausapin agad nila, basta Pinoy. Basta Pinoy, ano na kagad yon, nakapag-build rapport na kagad yon, no? Talagang 3-feet rule po talaga sila kapag mga OFW, no? So, growing po sila dyan, no? Thank you, Lord, kasi last time na nakita po tayo ng Singapore travel, na-meet po natin yung mga leaders natin. So, matagal ko na rin po kasing pinaplanong ma-meet po sila. So, thanks God, may nagkaroon po ng opportunity sa I'm Worldwide baka pag-travel po sa Singapore. Kaya po, na-meet po natin sila. Ayan, nasabay po natin ma-meet yung ating mga Singapore leaders. And right now po sa team namin, ito po yung aming mga rank ups and ongoing pa rin po na makapag-build po tayo ng mga new rank ups po sa team. Mayroon pong 1 ruby at 5 sapphire. Okay? And dito po, no, dahil nga po nagdire-diretso po tayo, first time ko ma-experience in 6 months, kumita tayong 670,000. Okay? 891 sa IM Worldwide. Okay? And last po, ito lang, 2 weeks ago, no, nag-claim po tayo ng cheque, more than 500,000. Ayan, dito sa IM Worldwide, no? Kaya sobrang ganda po talaga ng ating compensation, no? And ng ating products. Ayan, so basta share mo lang talaga yung negosyo, okay? Gawin mo lang talaga siya, yung part mo, for sure, magkakaresult at kikita ka sa business natin.
Ayan, so luxury incentives po, nakahit din po tayo ng mga luxury incentives natin dito sa Emerald Wide. Yun po yung Singapore travel po natin last time. So first time ko rin pong makapunta dyan, no? Kasama po yung mga top mentors natin, iba pong mga distributors. So marami po tayong nakilalang mga other distributors dyan sa Singapore kasi marami po yung last time, di ba? Halos 100 po kami noon. No? So kaya marami po tayong nakilalang ibang mga co-distributor po natin. Ayan. And ang good thing po dito is dahil hindi lang po tayong kumikita, pati yung ating mga business partners. Ayan. Oh, sobrang sarap sa puso no, no? Yung hindi lang ikaw yung kumikita, pero pati sila dahil sa opportunity na na-share mo, kumikita din sila. 'Di ba? Ayan. So, meron na tayong mga millionaire circle sa team. And then, nakapag-grand launch po kami nung 2024. Tapos, first year anniversary po namin last year. So, kaya, this coming year, meron po kaming second year anniversary. Ayan. No? Kasi po, nakabalik na po tayo ulit from that past na napagdaanan ko. Kaya po, we decided na po na magkaroon po kami ng mga team events. And then, last time po, no, sa history natin na anniversary, naging part po tayo ng top 40 movers na hindi ko po talaga unexpected po talaga, no, na bigla na lang pong nag-chat sa akin. Si Ma'am Grace, no, na part po tayo ng ating top 40 movers. So, na-awardan po tayo sa MOA Arena and napasama at na-experience din po natin yung makasama tayo sa pa-billboard sa EDSA. 'Di ba? So, nakakatuwa. Alam mo yung makita ka ng friends mo, kamag-anak mo, uy, si ano to si Justin to 'Di ba? Artista ka na kasi nakita ka sa billboard, 'di ba? So, paglabas dun sa Mega Mall, nakita ka na, right? So yun, nakakatuwa po, no? So sobrang generous po ng ating company, ng mga BODs natin kasi actually hindi naman po talaga kailangan yung mga ganito pero ginagawa po talaga nila yan para po sa ating mga distributors. Yan. And ngayon po meron na kaming millionaire circles. Ayan, meron na po tayong 6 millionaires na 1 million circle, tas 4M circle po sa ating team. Ayan, kaya po, more millionaires to come, okay? Sa ating negosyo. Ayan, so type 5, kung sabihin mo, I am next. Okay? You're the next millionaire sa ating negosyo. Ayan. Kung na-hit mo na yung 1M, 2M, next 3M, 4M, 5M, di ba? Type 5, kung ikaw na ang next. Yan, I am next. Yan. Lahat tayo dyan papunta mga meds, no? Tuloy-tuloy nyo lang po yung negosyo. Okay? So, meron na rin po tayong mga car achievers sa team. Ito po yung sa CDO partner ko po. Ito naman po yung sa Laguna. Ayan. Tas yung mga core leaders po natin dito sa Manila, ayan, nakapag-release na rin po sila ng sasakyan, no? Thanks God. Kasi po marami na po tayong natutulungan ng mga partners po, no? Ma-achieve yung kanilang mga pangarap. Ayan. Tas ito po yung sa akin, Montero Sports, tsaka po yung first na full paid natin na Honda City. Ayan. And then, nakakatuwa po kasi napag-fund drive po kami last year. Sobrang busy din po kasi ng ibang partners natin, lalo na po mostly po ng mga car achievers natin, tsaka po achiever ay mga nanay. Meron po bang mga full-time mom din dito? Type 9? Ayan, nakakatuwa no kasi kahit full-time mom sila, nagagawa pa rin nila yung negosyo. Yan. Tapos meron po kaming new car achiever na OFW naman, no? Na-awardan po namin sa next event namin. So excited po ako para doon. Yan. So yun lang no, mga mens, tuloy-tuloy lang po kasi for sure naman po, basta ma-assist po natin, maturuan po natin yung ating mga business partners, magkaka-result at magkaka-result din po sila. Diba? Magiging car achiever, millionaire circle, makapag-rank up. Ayan. And thanks God, last time po is nakasama po ulit tayo sa top mover noong December 2025, tsaka package seller po last time. Ayan. So mag-share lang po ako ng konting principles sa inyo. Okay lang po ba? Okay? Type 5 po pag okay lang po. Ayan. Ayan, thank you so much po sa mga nagpa-participate sa chat. So first po is Kingdom First. Lagi po natin itong narinig kay Lapres at sa mga ibang mentors natin, yung Matthew 6:33. And it's so true po, no? So we're not promoting naman po religion, but it's a relationship.
na kapag inuna niyo po talaga si Lord, siya po talaga yung priority. We pray, we read the Bible. Ang promise niya po dito is all these things shall be added unto you. Tama? Nakita niyo po ba dyan na added? Ibig sabihin, idadagdag. Yung ibang version po, given. Ibibigay na lang. Tama? Kasi po kapag si Lord ang priority, everything else will follow. Kasi sa kanya po lahat manggagaling ng instructions, ng wisdom, kung anong gagawin mo, anong direction mo. Kaya po lagi pong sinasabi po sa atin ng BODs na kingdom first. Di ba po nung ISO, sabi din po ni Pres, 2026 is kingdom first. Tama ba? So kaya lagi po natin ito ang ating priority. Okay? Si Lord po muna talaga, kingdom first. And number two is vision first, feelings later. Yan, act based on vision, not emotion. Yan na. Okay. Minsan po kasi pinangungunahan po tayo ng ating mga emosyon, di ba? Kapag meron po tayong gagawin. Pero sabi po dito na sa Habakuk, write the vision and make it plain. And sa Proverbs 29:18, when there's no vision, the people perish. So ibig sabihin, pag wala po tayong vision, wala po tayong direction. Kasi hindi po natin alam kung saan po tayo papunta. Tama ba? Kasi kumbaga, yung vision na binigay sa atin ni Lord, dahil nga nag-kingdom first ka, for sure, ni-reveal sa'yo ni Lord, o ito yung vision mo anak, ito yung dito ka papunta, ito yung pinaka-compass mo. Tama? Kaya kailangan malinaw po sa atin na meron po tayong vision. Okay? Kasi pag wala po tayong vision, people perish. Okay? Wala po tayong pupuntahan, wala po tayong direksyon, hindi natin alam anong gagawin natin pag wala po tayong vision. Okay? So, kayo po ba, yung mga mentors po ba natin dito is sobrang alam na po ba natin kung saan po tayo papunta? Ano pong vision sa atin? Type 8 in the chat. Na sinasabi mo, Mens, yes, I have a vision. I know where I'm going. Ito yung mga pangarap ko. Dito ako papunta. These are my goals. Yan, yes. Maraming pong salamat po sa mga nag-chat sa ating chat box. Mentor Teresa, Mentor Jessie, Mentor Noemi. Yes, kailangan po malinaw sa atin. Meron tayong vision. Okay? Pangatlo po is have a winning mindset. Sabi dito that your belief system creates your results. You are victorious. Sabi sa Proverbs 30 verse 7, as a man thinks in his heart, so we see. And Romans 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Okay, ito na. Nag-kingdom first ka na. Meron ka ng vision, tama? Kailangan ma-develop sa atin na meron tayong winning mindset. Na kahit anong mangyari along the way, alam mong panalo ka na. Tama, nakalagay po dito, you are victorious. Kailangan po natin ma-embrace yung ganong identity. Na we are victorious kahit anong mangyari. Diba? Yun po yung isa sa mga natutunan ko nung napagdaanan ko po yung depression ko noon. Kala ko wala nang pag-asa. No? Pero nireveal sa akin ni Lord na hindi victorious ako dito. Hindi ako pwede na magpatalo dahil lang depressed ako. Diba? May pag-asa, kayang-kaya ko yun malagpasan. Kasi, yun yung identity na binigay sa atin ni Lord, which is we are victorious. So, from time to time, nade-develop naman po yan, yung magkaroon ng winning mindset. Kaya po sobrang importante na umattend po tayo ng training, tama, ng mga mentoring. Kasi yun po yung dinedevelop po sa atin, sa mga tinuturo po sa atin sa training, is magkaroon po tayo ng winning mindset. Agree po ba? Type 1, pag-agree. Tama. Wala po akong narinig sa kahit anong training sa I Am Worldwide na hindi papunta sa winning mindset. Tama ba? Lagi sinasabi, kaya mo yan. Tama? Believe in yourself. Makukuha mo na yung mga pangarap mo. Right? So kaya sobrang ganda po ng mga ganito, no? Yan, tulad nito sa Eagles Habit nyo po. Para po matulungan tayong magkaroon ng winning mindset. Di ba? Ma-develop po sa atin na winning mindset tayo. Magkaroon tayo ng winning mindset. We are victorious. Okay? Yan. Number 4, allied actions.
Work with all your heart as working for the Lord. Ano ba yung aligned actions? Yan, pwede po kasi nilagay ko lang dito is actions lang, di ba? Pero sinamahan ko po ng align kasi pwede naman nagtitake tayo ng action pero hindi po aligned dun sa vision na binigay sa atin. Tama ba? So ano po ba yung aligned actions dahil nandito po tayo sa negosyo, network marketing sa IM Worldwide? Ito lang naman po talaga yung gagawin. Learn the business fast, mag-IM5, mag-training, mentoring, attend events. Tama po ba? Yan naman po talaga yung gagawin araw-araw eh. IM5, mag-training, mag-mentoring. Pag may mga event po tayo sa team, sa company, attend po tayo. Pag-aralan po natin yung negosyo. Diyan lang po talaga yung umiikot. And kailangan po yung actions natin, aligned po siya kung ano po yung gusto nating mangyari or dun sa vision na binigay po sa atin. Of, example na lang po, no? Gusto mo mag-diet. Ayan. Gusto mo mag-diet. Okay? Ano mga aligned actions kung gusto mo mag-diet? Dahil nga, for example, sobrang overweight ka na, 'di ba? Mag-exercise, kumain ng hindi matataba, 'di ba? Mag-healthy, kain healthy foods, 'di ba? Mag-supplements, maagang matulog, ganyan. Yun yung aligned actions doon. Kaya lang, there are people na nahihirapan pong i-align yung action nila kasi hindi pa gano'n kasanay eh, tama ba? Yung discipline, okay? Para magawa yung mga gano'ng bagay, para makapag-diet sila at makapag-lose sila ng weight. So same lang po yan dito sa negosyo natin. Kailangan lang po ma-distinguish natin, alam natin, ano ba yung mga actions na kailangan kong gawin para magka-result ako at maabot ko yung goals ko, yung mga dreams ko at yung vision na binigay sa akin ni Lord. Yan. Agree po ba? Type 2, pag-agree po. Wala na pong iba. Wala na pong ibang sikreto pa. Mens, yan lang din po talaga yung ginagawa ko. Mag-IM5, mag-training, mentoring, attend events, pag-aralan yung negosyo, 'di ba? Mag-invest sa sarili. Yun lang din. Doon lang po talaga iniikot mga mens. Okay? Aligned actions. Yan. And number 5 po, keep planting even when it's hard. Or, in short, be consistent. Be consistent lang po doon sa aligned actions. Sabi dito, consistency is the bridge between goals and reality. Kasi there are times, syempre mga tao lang naman po tayo, 'di ba? At first medyo nahirapan ka pa, lalo na kung bago ka, tama? Medyo mahirap maging consistent doon sa actions na kailangan mong gawin. Pero kailangan mo ng willpower, 'di ba? Kailangan mong hingin kay Lord na tulungan ka niya maging consistent doon sa ginagawa mo para yung goals mo maging reality. Ayan, consistency is the bridge between goals and accomplishment. Kasi wala naman po talagang overnight success. Okay, dati pa lang po gusto ko na talagang yumaman kaya nagbenta ako ng perfume, nag-photo booth business kami dahil gusto kong matulungan yung family ko. Okay. Napasok ako sa online business. Pero hindi ko pa po nakuha yung first million ko nun. Pero okay lang. Kasi meron na po akong natutunan with that experiences eh. And then, naging consistent lang po. New opportunity, okay, consistent. Nandito na sa IM Worldwide. Be consistent lang din sa aligned actions. For sure, makukuha at makukuha niyo po yung result na gusto niyo. Yan. Kaya po sabi sa Galatians 6 verse 9, let us not grow weary in well-doing, for in due time we will reap a harvest if we do not give up. Okay, so, kaya po sobrang gas-gas na po talaga yung sinasabi na tuloy-tuloy ka lang. Diba? Pero it's true po eh. Huwag mo lang talagang titigilan. Okay? Be consistent. Yan. And, naniniwala rin naman po ako, naka-ready naman po talaga lahat ng mga pangarap natin. Okay? Ibibigay naman po talaga lahat. Ang question lang po dyan, ready po ba tayo to receive? Tama? Ito po isa sa mga nire-remind ko po sa team namin, no? Alam niyo po ba yung YouTube Dreams? Di ba? Narinig na po natin YouTube Dreams. Yung big dreams natin is big network, di ba? Big income. Pero may mga proseso pong pagdadaanan. Yes, nag-pray po tayo ng big network. Ang tanong lang po doon, ready po ba tayong i-handle? Tama? Ready po ba tayong i-receive? O for example, ikaw na si Mentor Peach.
Yan, ikaw na si Mentor Shirley May. Kung ganun na ba kadami ang network mo, kaya mo na ba siyang i-handle ngayon? Right? So, ibig sabihin, ako po, ang paniniwala ko po doon, hanggat hindi pa po binibigay, ibig sabihin, meron pang hinahanda, meron pang nire-ready si Lord sa atin, no? Pwedeng character, sa skills mo, para pag binigay niya na yung big network, yung harvest na gusto natin, we are so ready to receive. Yan. Agree po ba mga mens? Type 5. Yan. Maraming po salamat sa nagko-comment sa ating chat box. Yan. So again mga mens, number 1, kingdom first. 2, vision. Yan. And then, have a winning mindset. 4, aligned actions. And 5, keep planning even when you start. Or, be consistent. Yan. Yun lang po mga mens. Again, maraming pong salamat. I hope po meron po kayong natutunan sa aking konting sharing ngayong umaga. And I am Rona May Justin Valdez and I am worldwide. To God be the glory po. Thank you so much po, Team MVP Eagles. Ito po, question ni Mentor Ikay. Congrats, mens. What made you decide to continue kahit nahirapan? Ayan, sobrang ganda ng question. Parang miss you no? What made you decide to continue kahit nahirapan? Ako mens is, dahil siguro dun sa, first para sa akin, hindi ko po talaga nakita yung sarili kong forever na nagtatrabaho until 60 years old. And as I share nga po kanina is, nakita ko po yung parents ko nung employee life nila na naging ganun po yung parang sistema, naging ganun yung routine. So I don't want that to happen in me in the future na kapag adult na ako. Okay? And kaya po nagko-continue po ako kahit nahirapan kasi lahat naman po siguro ng industry or kahit anong career, nasa corporate ka man, mahirap. Tama po ba? Kasi pag nasa corporate ka, mahirap mag-commute, di ba? Mahirap gumising ng sobrang aga, makipagbagpakan sa MRT, pag-uwi, di ba? Sa negosyo, ganun din. Mahirap din naman. So, pili na lang po tayo kung anong gustong hirap natin. Right? Doon po ba sa corporate life na for sure, sa loob-loob mo, ayaw mo naman na talagang gawin, pero nagko-continue ka pa. Diba? Or dito sa negosyo na nakita mo, ito na yung magiging opportunity or way ni Lord na binigay sa'yo para maabot mo yung dream life mo. Okay? Ayun. So, yun po yung sa akin, mens. Kaya po talagang kahit po napagdaanan ko yung depression before, ganyan, ay nag-decide pa rin po i-continue. Okay? And pangalawa po siguro, mens, is may mga tao na rin po kasing nagtiwala sa'yo. May mga downlines na eh. Yan. Sino po bang may mga downlines na dito? Type 3. Kahit isa yan. Okay? Kahit isa yan. May taong naniwala sa'yo eh. Kaya kailangan mong mag-continue. Yan. Kaya siya nagtiwala sa'yo kasi nakita niya na matutulungan mo siya. Nakita niya na itong opportunity na to ay makakatulong din sa kanya. Tama? Kaya kailangan mong i-continue yung negosyo natin. Ayan. So kahit may challenge, yan. Kasi nasa earth po kasi tayo, kaya po talaga may challenge at may part po na may hirapan po talaga. Okay? Pero promise po ni Lord, we are victorious. Yan. Kaya ang mapagtatanggumpayan mo yan. Ayun po, Mens. Thank you so much po. Thank you so much po for that wonderful answer. Another question lang po from Mentor Joyce. Saan po kayo nakuha ng prospect or market po? Or saan po Ayan. kayo market? Okay, thank you so much po for that question, Mens. Ako po ay nag-ads po ako. Yan, nag-ads po ako. Tsaka po, I'm starting to do contents. Okay, mga content creation po. Yan, kasi yun doon na rin po tayo papunta. Might as well you learn that skill. Yan, so, pero mostly po ng aking prospects ay sa ads po. Yan, naka-ads po ako ng product. Yan, so yun po yung, yun po kasi yung strength ko eh. Dahil nga po meron po akong experience in selling the product. So, the front is the product and then, pepresentan po natin sila ng negosyo sa mga interested po dun sa product natin or yung mga bumili